Maaari bang tapusin niyo muna yan bago tayo magsimba? Opo! Alam niyo na ba yung bagong awitin sa misa? Ako alam ko na. Ako rin. Kumusta, Nat? Naibigan mo ba ang unang araw mo dito sa Plankfield? Opo, nagustuhan ko naman po. Maaliwalas din ay tsura mo ngayon. Masipag po siyang bata, Ginang Jo. Mabilis pang kumilos. Para siyang bubuyog sa sipag. Ha? Gusto ko lang po talagang marami akong ginagawa, Ginang Jo. Gusto ko po palaging Baka napagod ka na ng gusto. Hindi po, wala po itong anuman. Hindi ka pa masyadong magaling. May konting sinat ka pa. Opo. Pag nawala na yung sinat mo, pwede ka nang sumama magsimba. Baka sa susunod na linggo. Opo. Hoy, Nat! Sumama ka sa amin! Gusto mo makita ang zoo? Sa zoo? Pakakainin namin ng mga hayop. Pwede po akong sumama? Sige, sumama ka. Munting bubuyog. Salamat po. Tig-isa tayo ng aalagaang hayop. Kay Ned ang mainang ito. Ako si Ned! 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 Ito naman ang raccoon. Tingnan mong raccoon na yan, kamukha ng amo niya. Ito pa ang mga pagong. Alaga akong mga yan. Tingnan mo may pangalan. Pangalan? Inukit niya ang kanyang pangalan, pati na taon, at saka niya pinakawalan. At bakit? Nabasa ko sa isang pahayagan na isang pagong ang natagpuan pagkaraan ng 50 taon. Kung matatagpuan din nila ito pagkatapos ng 100 taon, mas malaking balita, hindi ba? Oy, Nat! Huwag mong masyadong pakaisipin ng pagong. Pabayaan mo lang siya. Tama ka. Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo ang mga hayop, Nat? Naku, pwede ba, Demi? Tama na yan. Ang ganda ng tuta. Nakakatuwa siya, no? Christopher Columbus ang pangalan niya. Christopher Columbus? Napakaganda ng kanyang pangalan, hindi ba? Yun agad ang naisip kong pangalan na ibigay sa akin to ni Ginoong Hanson. Lahat kami rito talagang nag-aalaga ng hayop araw-araw. Sabi nga ni Ginang Jo, isang mabuting gawain daw ang pag-aalaga ng mga hayop. Ito raw ang pinakamatalik na kaibigan ng tao. At hindi lang yan, binibigyan din kami ng mga lupang sinasaka. Lupa? Oo, yung mga patatas galing sa bukid ni Jack. Itong mais, kina Emil. Nagtatanim kami rito ng lahat ng magugustuhan namin, kahit na ano. Paano naman ito? Huwag mong hawakan yan! Mga bulate yan! Pag hinawakan mo yan, baka magalit si Jack. Bulate? Pag namimingwit kami, bumibili kami sa kanya ng bulate. Mga 5 sentimo ang isa. 50 sentimo naman ang 12. Ganyan siya sa kanyang negosyo. Nagtitinda ako ng mga itlog, pero hindi ako mahal magpresyo gaya ni Jack. May tinda ka palang itlog. May alaga akong 2 manok. Pag nangitlog sila, binibili ni Ginang Jo. Ibinibenta ko sa kanya ng piso at 50 sentimo bawat isa. Talaga? Nagninegosyo ka rin pala? Oo, palagay ko nga, ako ang pinakamagaling na negosyante rito. Palagay ko gusto ko na rin mag-alaga ng hayop, Tommy. Sana may pera din ako upang makabili ng hayop na maaari kong alagaan. Wala kang pera? Kung wala kang pera, di humingi ka sa tatay mo. Siguro, yun na lang ang tanging paraan. Matagal na akong walang tatay. Kami.
Naririnig kong pumuputak ang isang manok mo. Baka ng itlog. Mabuti pa'y hanapin mo na. Tingnan mo ron, Nat. At dito naman ako maghahanap. Sige, Tommy. Huh? Huh? Nat! Huh? Hanapin mong mabuti, ha? Sa tagong lugar yun mangingitlog. Sige. Wala pa rin. Sa wakas. Wala akong nakita. Ikaw, may nakita ka ba? May nakita ka ba, Nat? Eto. Ikaw ang unang nakakita, kaya sa'yo na yan. Ha? Talaga, Tommy? Mag-uumpisa tayong maghanap bukas. Bilangin mo lahat. Yung mga itlog na mahahanap mo. Teka, susulat ko. Ayan, natapos na rin. Tommy Banks and Company. Tommy Banks and Company? Kapag nakagawa ka ng 12 guhit, libre ang isang itlog. Tommy Banks and Company? Ano yun? Nat, bakit may guhit na isa? Para saan yun? Bakit ayaw ninyo sabihin? Tommy, Nan, pupunta na tayo sa simbahan. Susunod na kami! Maiwan ka muna, Nat. Teka, sandali! Ano ba yon? Sabihin mo na sa akin, Tommy. Sige na! Kaya na! Sige ka, galit na tayo! Nagbabatik Tommy tayo, bilisan mo! Sandali! Bagal-bagal mo eh! Tingnan niyo si Nan, hanggang mamaya matutumba yan. Tommy Banks and Company? Yun nga po, mabait po si Tommy, mabait din po si Nan, mabait po silang lahat. Talagang mababait sila. Pero ganoon pa man, marami rin silang naging mga problema nung unang pasok nila rito. Naging problema? Oo, si Nan kasi maraming kapilyahan. Si Staffy naman masyadong mahiyain. At yan si Tommy masyadong tamad, ayaw niyang kumilos. Pero sinikap nilang lahat na magbago. Pero talagang ganyan ang mga bata. Nat, halika rito sandali. Opo. Tingnan mo ito. Ano po yan? Magkakaroon ka rin ng pahina rito. Ako po? Oo, aklat talaan ang tawag dito. Aklat talaan? Nakasulat dito ang lahat ng mga ginagawa ninyo sa loob ng 1 linggo. Kay Tommy ho ba mga pahinang yan? Oo, kay Tommy nga ang mga pahinang ito. Kulang kasi sa kanya 1 pahina, kaya kailangan marami. Tuwing linggo ng gabi, kinakausap ko sila.
Kapag may nakasulat na hindi maganda ang pag-uugali, pinag-uusapan namin ito kung paano iwawasto. Pag maganda naman ang nakasulat, maligaya at masaya kaming lahat. Sana naman maging maganda ang kalabasan ng linggong ito para sa'yo, para maganda rin ang nakasulat dito. Opo, Ginang Jo. May maganda namang isusulat ang bawat isa sa inyo. Kaya nga lang, sinisikap natin na mapabuti ang bawat isa. Akala ko po palaging pinagagalitan ng mga guro ang mga mag-aaral at ang mga bata pag susulit. Magugustuhan mo ang pag-aaral dito. Heto, naririto ang mga aklat mo. Sige na, kunin mo na. Oh. Oh. O bakit? Wala po. Ayaw mo ba? Gusto po. Salamat po. Magsisimula ka na rin mag-aral. Sabihin mo kung nahihirapan ka na. Huwag ka mag-alala, lahat kami rito nagtutulungan. Nat, bumaba ka na. Gumagawa kami ng encyclopedia. Kailangan namin ng tulong mo. Encyclopedia? Ganito ang ginagawa namin. Ang pahinang ito ng barko ang ginagawa ko. Naglalayag ang barko sa dagat, sakay ang mga tao at bagahe. Diyan sa bagay na yan magaling si Demi. Maganda ang sulat niya. Nagustuhan mo? Maganda. Ang akin naman tungkol sa bulaklak. Yan yung pahinang pinagkakaabalahan ko. Oh, tapos na ako. Tsokolate ang sa akin. Aba, yan nga ang kinakain mo araw-araw, hindi ba? Noon lang minsan, gumuhit ka ng cake. Cake din ang kinakain mo. Lahat naman ng ginuguhit mo, puro pagkain. Pati mansanas? Sa susunod, bibingka naman ang iguguhit ko. Nat, pwede mo nang gawin ang gusto mo, tulad ni Staffy. Ano kaya kung isulat mo naman ang tungkol sa violin? Mahusay ka naman tumugtog ng violin, hindi ba? Sige na, subukan mo. Nat, bakit? Sandali. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Ewan ko. Mabuting hayaan na muna natin siya. Magugustuhan mo ang pag-aaral dito. Hindi ko kayang gawin. Nat, hinog na at masarap ang amoy. Ayaw mo ba ng kamatis? Gusto ko po. Salamat po.
Sarap. Galing ang kamatis na ito sa tanim ni Demi. Kay Demi? Oo, nung unang dumating dito si Demi, lagi siyang nagbabasa ng libro at hindi masyadong nagsasalita. Nagtrabaho siya sa bukid, nagtanim siya ng kamatis. Masipag siya at hindi niya pinababayaan ang kanyang tanim kaya maganda ang kamatis. Ang sarap. Nat, ang mahalaga, kaya mong magtiis ng hirap. Dapat marunong kang magtiyaga at magpakasakit. Hindi natin dapat ikahiya ang ating pagkatao. Ipagmalaki natin kung anong meron tayo. Hindi ka dapat mahiya kung di ka marunong bumasa at sumulat. Paano po ninyo? Paano ko nalaman? Gusto kasi kitang tulungan. Lagi po akong naglalakbay kaya hindi po ako nakapasok sa eskwela. Ibinili po ako ng tatay ko ng libro pero wala ring nangyari. Hindi na po yata talaga ako matututong bumasa. Ginoong Bayer. Nat, hindi ka dapat mahiya dahil may angking kang katangian na walang ibang tao na dapat mong pagmalaki. Katangian? Isa kang matapat na bata. Nat, halika rito. Bakit po? May ituturo ako sa iyong isang laro. Ano pong laro? Lumakad ka ng diretso habang sinasabi ang kaya kong gawin, Nat Blake. Gagawin ko po. Sige na, Nat Blake. Kaya ko itong gawin. Kakayanin ko itong gawin. Ilakas mo pa! Nat Blake, kaya mo itong gawin. Kaya mo itong gawin, Nat Blake. Nat Blake, kaya mo itong gawin. Kaya mo itong gawin, Nat Blake. Nat Blake, kaya mo itong gawin. Nat Blake, kaya mo itong gawin. Kaya mo to, Nat Blake. Nat Blake, kaya mo itong gawin. Kaya mo to, Nat Blake, kaya mo to. Nat Blake, kaya mo itong gawin. Nat Blake, kaya mo itong gawin. Nat Blake, kaya mo itong gawin. Kaya mo to. Magaling! Ha? Sige, hanggang diyan ka na lang. Mula rito, Nat, hanggang sa kinatatayuan mo. Yan ang magiging bukid mo. Maaari ka nang magtanim mula ngayon. Meron na akong sariling lupa? Totoo pong sa akin na ito? Ginoong Bayer. Ginoong Bayer. Salamat po, Ginoong Bayer. Salamat po. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko. Ang aking bukid. Maaari na akong magtanim.